Welcome to Daniel's Diary. Pag magtatanggal kayo ng printhead guys, syempre ganito muna yung itsura ng inyong mga printer. So, ang ituturo ko sa inyo is step-by-step procedure, paano tanggalin yung mga lock, paano siya tanggalin, as in step-by-step. So, first thing is, ganito yung magiging itsura ng printer nyo at ano ba yung dapat yung unahing gawin. So, ang una yung dapat unahing gawin is, syempre, i-open nyo muna to at kailangan nyo maitaas to. So, pag naitaas nyo na to, nakalock yan. So, usually, ang ganitong portion is para lang sa mga nagja-jam na paper. Pero pag mag-open kasi tayo ng cartridge, kailangan natin ibukas to. So, paano? So, dito sa portion na to, may nakalock to. Kailangan nyo itong masikwat or matanggal sa pagkakalak niya para ma-open nyo siya ng buo. So, paano nyo tatanggalin? Hanapin nyo lang yung pinakadulo niya, yung sa pinakababa. Then, itulak nyo siya. Wait. Yan, itulak nyo siya papasok. Yan, ito. This portion niya. I mean, ipatulak nyo siya palabas doon sa kanyang lock kasi meron niyang portion na para matanggal. So, yan guys, meron na akong pantukod. So, safe na yan. So, anong una natin gagawin guys? Ano bang unang dapat gawin? Syempre, kumbaga ang ating printhead ay laging nakagarahe sa portion na left. Dito yan laging nakapark. So, mahihirapan kayo guys kung dito nyo tatanggalin yan. Kailangan nyo yan i-adjust sa gitna. So, paano ba? Minsan, may times na malambot siyang iusog, may times naman na hindi siya malambot. Pag nandun kayo sa portion or part na mahirap siya i-adjust, huwag nyong pipilitin dahil baka ma-damage ang inyong printhead. So, ang unang gagawin nyo guys is i-adjust nyo ito. Meron ditong mga bearing sa gilid. Kailangan nyo yan galawin, i-move nyo lang yan. Then, pag na-move nyo na yan, ito is itulak nyo pa left. Yan. Then, pagka ginalaw nyo, ulit-ulitin nyo lang yan guys, hanggat hindi siya malambot na galawin. So, ganun nyo rin, galawin nyo ulit to, portion na to, hanggang sa lumawang yan. Yan. So, pag maluwang na siya, i-place nyo siya sa center para hindi kayo maiilang. So, ito, may cover siya. Yan ang una nyo kailangan tanggalin, yung cover. So, ang una nyo kailangan gawin, guys, kailangan nyo munang tanggalin itong pinaka-cover niya. And, para matanggal siya, guys, may mga lock yan. Kailangan nyo sungkitin or i-unlock yung mga portion niya nakalock. Kung kaya nyo namang gamitan lang ng daliri, at kung hindi naman kaya, gamitan nyo ng mga pangsikwit. So, yan. Careful lang guys, kasi alam nyo naman, plastic is still plastic. And pwede yan mabasag kung masyadong persado nyong tanggalin. Yan. So, pag natanggal nyo na yung cover guys, lalabas or makikita nyo yung tinatawag na dumpster, ang tawag dito sa lagayan ng ink na to. So, yan yung sunod nyong tatanggalin. Pag natanggal nyo na yung cover guys, kailangan nyo tanggalin itong parang cartridge niya na nasa loob. So, sa portion na yan, meron yang pindutan dito sa likuran or parang lock sa likuran. Kailangan nyo yun i-press para ma-unlock siya. Yan. So, yung apat, pare-parehas lang naman yan ang gagawin. So, tandaan nyo lang yung color niya. Para hindi kayo malito pag binalik nyo. So, ayan.
Pag natanggal nyo na to guys, tanggalin nyo rin tong parang cover na transparent plastic para hindi rin kayo mailang sa mga nakausling cartridge. So, tanggalin nyo na rin to. Yan. So, isettle nyo muna siya sa isang area. Hindi naman yan magli-leak. Basta-basta. So, ganyan na yung magiging itsura niya. So, pagtatanggalin nyo na siya guys, kailangan yung sikwetin yung left and right. Kailangan yung matanggal tong white na to kasi dyan nakatago yung tornilyo na nagko-connect sa pinaka-print head. Yan. So, ito yan. So, kailangan yung tanggalin yung tatlong tornilyo. Dalawa doon sa dulo at meron ditong isa. Okay, gumamit lang kayo ng saktong screwdriver para sa tornilyo na yan. Pag natanggal nyo na yung tornilyo guys, kailangan nyo nang iangat ng dahan-dahan yung inyong print head. And as much as possible guys, be careful dahil sensitive ang print head na yan. So kahit papalitan natin siya, baka kasi pwede pa natin malinisan ng manual yung pinaka-print head niya. So syempre kailangan din natin ingatan siya. Kailangan nyo lang itong iangat. Yan. So, ito ang itsura niya pag naiangat nyo na. Tanggalin nyo lang to. Hatakin nyo lang. Yan. So, iwasan yung mabasayan, kaya dapat iset aside nyo yan. Pagbabalik guys, dahan-dahan lang din. Itong cable, kailangan nyo muna siyang ibalik. So, iwasan nyo mabaliktad ang inyong pagkalagay. So, balik nyo lang siya. And pag alam nyong sakto na siya at hindi na siya loose, pwede nyo nang ibalik ng dahan-dahan ito dito sa lagay niya. So again, be careful, lalong-lalo na pag napalitan nyo na kasi sensitive ang print head niyan and baka magasgasan yan or tumama. So kailangan nyo lang yan na maisakto or maipantay doon sa pinaglalagyan niya kasi hindi nyo yan natuturnilyohan ng maayos pag hindi yan nakalapat ng maayos. Kailangan nyo siyang ilapat ng maayos. Then, pag okay na siya guys, ibalik nyo na yung tornilyo sa tatlo. Lock nyo siya ng maayos guys, pero wag nyo naman masyadong hihigpitan dahil baka ma-loose thread yung kanyang kinakapitan ng mga plastic. Yung, make sure nyo lang na hindi matatanggal yung print head habang gumagalaw siya upon printing. So, ganung lock lang. Pag okay na, ibalik nyo na ulit itong white na to sa likuran. Okay. Pag naibalik nyo na siya guys, ibalik nyo na rin itong mga ink. So, double check ang color guys kasi mahirap na.
Pag sublimation guys, iba talaga ang color na nagre-reflect sa hose. So baka magtaka kayo bakit nagkaroon ng pink, nagkaroon ng violet, nagkaroon ng brown. So iba talaga ang color ng sublimation. And pag okay na siya guys, ibalik nyo na yung magiging pinaka-cover. And before of that guys, isalansan nyo muna yung hose. Ibalik nyo siya sa kanyang tamang lagayan. Dahil pag hindi nyo yan ibinalik at nag-start na kayo mag-print, pwede yan tumama at mag-cause ng jam sa inyong piniprint. So even the transparent cover guys, ibalik nyo siya. So, wala kayong pwedeng shortcutin dyan. Kailangan kung ano yung tinanggal nyo kanina, ibalik nyo lahat. And yung cover. Make sure lang din na maglalak ito. Yan. Pag tumunog yan guys, lock na yan. Then, mag-print test na tayo. So, ito, ibalik nyo lang to. Doon nyo ulit sa likuran nito, padaanin. Yan. And, very important tips guys, pag kumakalikot kayo, lalo na pag mga first timer nyo, at hindi talaga kayo yung mga technician katulad ko. So, para sa safety guys, tanggalin nyo lagi yung power niya and yung kanyang power cord. So, dapat lagi nakapatay ang inyong printer pag kayo ay kumakalikot sa loob. Lalo na kung hindi naman kayo technician talaga. So, bilang safety na din sa atin, safety first. Then, mag-print test tayo guys. So guys, pag may ganyan pa rin siya, ulit-ulitin nyo lang siyang i-head clean hanggang mawala yung mga broken lines na yan.